6 hours na naman na pagdadrive dito. So, kailangan magpahinga, patulog ng konti para pagdating. Yan, maaraw ngayon. So ang pasok ko ay 10 pa ng umaga. So nagpe-prepare lang ako. So yun. Oh, let's go. Yan, so pasok na ulit. Malamig pa rin kahit pa paano. Yan, so kaya alas 10 pa pasok ko, 10 o'clock pa kaya meron ako kasi yung parking ko kasi is anong oras na ba? Okay, 9 pa lang. So yung parking ko kasi is medyo malayo sa office. Kaya kung maglakad ng 14 minutes. Ang ganda ng mga ano bulaklak. Grabe. Ayan ang ganda ng mga ano nila. Mga kulay. So ito guys, pasok tayo. Sabi ko nga medyo advance kasi pagdating ko sa sentro, magpa-parking ako doon sa may free space kasi may bayad sa sentro. Doon ko pinapark ng sasakyan, then maglalakad ako ng mga 14 minutes. Malamig pa rin. Ayan siya. Ayan. Sundin natin ngayon ang ating commander. Ayun. So maganda siya, magandang panahon. Yun nga lang, sabi ko nga ay medyo malamig, hindi siya ganun kainit, malamig pa rin. Mamayang gabi, biyahe ulit tayo. 6 hours na naman na pagdadrive dito. So, kailangan magpahinga, patulog ng konti para pagdating. Para pag-drive natin mamayang mga 10. Ayun. Dulas, 10 ng gabi. Okay na. Okay na yung ano natin. Condition natin. Ang araw ngayon, guys. Napaka-araw ngayon. Nung Friday lang yung midsummer eh. Nagsimula ng midsummer yung Friday. Sunday na ngayon. Talagang mararamdaman mo yung init ng araw pag nagtapat ka sana, pag nasa labas ka lang. Yan, ready to go. Ngayon ang dumi ng windshield ko. 9 AM dito sa Finland. Tayo papasok sa work. So ano tayo, 4 minutes driving mula dito hanggang sa sentro. Ayan guys, so mata ko medyo sumasakit. Nakatutok kasi yung mata ko sa medyo hindi nasanay sa computer. From 10 to 6 diretso yan. Tapos yung
Actually ngayon pala ay tinatawag nilang midsummer. So meron mga festival ngayon. Buong Finland yan. So ngayong 20 June 20 tama. Basta may trabaho, mahirap matambay dito sa Finland. Mahirap walang trabaho. Medyo na ano ka, may stress ka. Pero tayo naman nung natambay tayo ng 7 months, ano naman, natanggap naman natin, kaya na naman natin, in Jesus name. Dasal lang yan, tapos hingi lang kay Lord ng patnubay, gabay. Ayun, so after ng paghihintay, binigyan naman tayo ni Lord ng magandang trabaho. So tuloy-tuloy lang. Kung enjoy ka ba sa trabaho mo o hindi, pag wala pa, dapat tiisin. Kung merong mas okay na alam mo naman, pag-pray mo na kayang-kaya mo at doon ka masaya, go ahead, di ba? Tulad ko, sabi ko maganda tong trabaho ko na to, pero kung may darating na mas okay, di ba, na pwede naman ako at nakukunin naman ako at doon ako mas masaya, di lilipat ako. Hindi, may mga kino-consider tayo, yung area, yung place, tsaka yung syempre i-consider mo yung kung sa family tulad namin, magkakalayo kami dahil sa trabaho na to. So pag meron yung magkakataon na magkakasama kami tapos nandun yung work, piliin ko yung at least may work na makakasama ko pa yung family ko. So yun naman yung desire ko. So pinag-pray ko rin kay Lord yun, na makakasama ko sila, hindi man sila nilipat, may bibigyan ako ng trabaho sa malapit sa kanila. Ay yun, hindi natin alam kung anong kalooban ni Lord, anong way, kasi iba yung pamamaraan ng Panginoon, mas maganda kaysa sa plano natin. Ayun guys, so napahaba, malapit na ako sa parking, dito na ako sa sentro, at kita-kits ulit tayo mamaya. Okay, yan, di na ako nagpakita kanina habang nagsasalita, so ngayon lang ulit. Ayan, so dito lang tayo sa parking, mamaya ulit guys. Ang busy si Mrs. Anong oras na ba? Yan, nag-extend na siya ng 10 minutes. Hindi pa lumabas na ibang kasama niya, pero siya hindi pa. Maaraw na ngayon dito guys, mainit na, pero yung hangin malamig. Babayahe ulit tayo mamaya, papunta ng Rovaniemi, 6 hours ulit, dahil bukas ay Lunes at may pasok tayo ng di naman sobrang aga, alas 10 na naman yung pasok natin. So yun, 10 to 6 yung pasok ko sa office. So pagdating ko doon, inagahan ko ng biyahe. Biyahe ako mamayang gabi ng mga 10, 11, 12, 1, 2, 3. Darating ako ng mga between 3 to 4. So matutulog muna ako niyan. Tapos gising ako ng mga 8. Hindi, may kaunting pahinga pa bago pumasok sa office. So ganun yung routine natin every week guys, dito sa Finland, Buhay Finland. Matumal pa rin yung dito ngayon sa Finland, job openings, job vacancies. Hindi katulad ng 2022 na napakarami. Ngayon medyo tight yung ngayon, yung hiring. Hopefully, we're praying para naman yung mga iba natin mga kababayan dyan na gustong pumunta ng Finland, mabilis yung nila pag-a-apply. Hopefully by next year or next season ay
ina-update naman nila lagi yan sa mga social media. So pag may update din guys, itry ko i-vlog. But yung sa healthcare, parang may nabasa ako na pinupush nila na mag-hire ulit ng thousands of nursing, mga sa healthcare, mga nurse or practical nurse, mga health services. Kasi yung nila, yung forecast nila, yung in 2030 almost 30,000 yata sa buong Finland yung magre-retired. So mga ngailangan sila ng maraming nurse. Sabi nila by next year. Yan yung narinig ko sa news. Yun, so sa yan sa mga healthcare. Yung healthcare kasi dito maganda naman ang pasahod nila sa healthcare. Wala pa. Ayan na, parating na si Mrs. Sige guys, mamaya ulit. Mamaya ulit tayo guys. 8:28 ng gabi. Ayan. So, ayan, as usual, maliwanag pa rin at ang taas pa rin ng araw. So, ang biyahe natin ngayon ay 5 hours and 30 minutes papunta ng Rovaniemi, Murambia-Taisari. So kakaalis ko lang at makakarating tayo doon ng mga almost 2 ng madaling araw. At magandang ngayon biyahe dahil hindi siya ganun kalamig. Yun lang, kailangan lang ng alerto kasi medyo alert lang tayo, malayo ang daan. So nakapag-dinner na tayo kanina sa bahay bago umalis at nakapagpahinga, natulog naman kaninang hapon. So ayun, paalis na naman at panibagong weekdays. So hindi ko alam kung makakauwi ako sa weekend dahil may mga gagawin na importante sa opisina. May aalis, tapos may bagong dating. So kailangan natin anong advice ng boss natin kung makakauwi ba tayo o hindi. Ayan. Pag hindi tayo nakauwi, siyempre sa mga susunod na tayo uwi, susunod na linggo na tayo uwi. Ayan. So napag-usapan na naman namin ni Mrs. na kung sakali ay sa next weekend na. So after 1 week, kung di makauwi, the next weekend tayo uwi. So yun, tiis-tiis lang, ganun talaga ang buhay sa Finland. Yun guys, so konti pa lang ang ngayon, konti pa ang mga bumabiyahe kasi Sunday ngayon. So konti lang yung makikita natin mga sasakyan. Yung sinasabi kong gaano kainit na yon ay ayan makita nyo ba? Ay sandali, hindi nyo makita. Mamaya ayan, pakita kayo, wag ako makikita nyo. 17 degrees Celsius positive siya. Yan. Yan. Okay, so yan, samahan niyo ako sa pagbiyahe guys. Pasama ako sa inyo para ma-enjoy nyo na rin yung yung surrounding, yung daan, road trip. Yan, mataas pa yung araw. Parang lang siya, parang mga tipong mga 4 ng hapon, pero 8:31 na siya. Ayan, 8:31. Ayan. Mga nagtatanong pala paano mag-apply ng Finland, marami ng agency ngayon sa Pilipinas.
search nyo lang guys sa Google, sa PUEA. Maraming ano ngayon, maraming agency, pero hindi ko lang alam kung gaano karami yung job opening nila ngayon. Yung iba kasi kahit wala pang kahit sabihin natin konti pa lang yung trabaho dito, nag-hire na sila in preparation. Doon pala sa company namin ay nag-hire din kami, kaya preferably kasi at saka seasonal sa amin kasi guys, seasonal. So sa ating mga Pinoy gusto natin pag long term bihira lang kasi yung sa amin ng yung sinasabi natin talaga na pang matagalan. Meron din, pero depende sa boss kung depende sa performance mo. So ayun, nahulog yung ako, sorry. Medyo pasensya na medyo nahingayan kayo dun sa mic, nahulog oops, yan. Ayun guys, sige, try nyo lang din mag-apply. Ang mga open namin ay mostly is sa kami sa hotel. Meron kasi kaming hotel. So kumukuha sila ng mga hotel receptionist, sa hotel reception, tapos waitress or waiter. Ayan. Tapos tour guide. Ayan, try nyo mag-apply guys. Pero hindi ko sinisigurado sa inyo na makukuha kayo or ayun nga, mapipili kayo sa masosort kayo sa interview. So try nyo lang din kasi mostly pina-priority namin is from EU country. Pero depende sa experience. Apply lang kayo guys. So lagay ko dito sa baba yung namin, email address namin, tapos i-try nyo lang mag-apply. Bale, yung company namin ay, kung hindi nyo pa alam o hindi ko pa nababanggit, siya, Unique Travels, Nordic Unique Travels. So parang kami nag-tutor kami ng mga bisita from different countries. May hotel kami, tapos Northern Light, inikot namin. May mga igloo, may mga kadalasan sa winter. Ganyan. May mga tourist attraction dito sa Finland. Nandito kasi kami sa North Pole. Dito sa kung saan makikita nyo yung or mababasa nyo yung Santa Claus Village dito sa Finland. Dito yung location namin. So yun, try nyo lang mag-apply. Okay guys, so yun lang. So tignan nyo sa lalagay ko rin sa comments kung anong address, email address kung saan kayo pwede mag-apply. Okay, so see you guys at magdadrive muna ako. Medyo malayo-layo pa yung biyahe, 5 oras pa. Sa susunod ulit kung susunod na episode kung ano pwede kong i-video ulit, so itagtag ko na lang dito. Okay guys, bye.